Eto, etong ano na 'to, nagawan ko na 'to ng video, eh. Nagawan ko na 'to ng reaction video. Kasi etong isa, etong nasa kanan, eto yung nag-viral na napanood natin sa CCTV na yung yung addict na ano, yung addict na naging pasahero niya na sinaksak siya ng ice pick. After ano, meron din pala na isang nag-circulate din na pinatay din, parehas ama ito. Parehas ito ama. Ganyan katalamak ang krimen ngayon. Napakadami pa, meron pa ngang ano eh, yung 16 anyos, pinatay niya ang magulang niya. Tapos nagsaksakan 'di ba? Ano, bakit ko ba 'to sinasabi? Sila eto, sabi kasi diyan, sila yung dalawang motorcycle taxi na pinatay ng kanilang pasahero. Safe ang Pilipinas, safe lumabas anytime kahit gabi. Pinatay 'tong isa gabi. Ewan ko 'tong isa, hindi ko alam, pero 'tong isa gabi. Kaya ang mga tao, maiengganyo ba, ano ba, maniniwala ba na safe? Hindi yata. Parang hindi. Yung isa, ano, July 9. Ito, July 9 siya. Tapos, ano, bata pa pala to, 35 pa lang, oh. Hinold dapat binaril sa mismong pasahero na book niya sa Tondo. Itong isa, itong kaliwa, sa Tondo. Tapos, patungong Carmona, Cavite. Taga Tondo yung pasahero niya pala. Si Renren de la Viga. Renren de la Viga. Ito yung nasa kaliwa. Ito naman, July 9, nauna pa pala to, yung nasa kaliwa. Nasa kanan, ito yung nag-trending, yung nag-viral na pasahero niya papuntang Caloocan. Tapos, pinagsasaksak siya. Binawian siya ng buhay. Ito yung nag-viral eh, grabe. Ito yung dalawang ama na naghahanap buhay lang naman, lumalaban ng patas, kahit mga madaling araw na kumakayod. Siyempre, ganun yung mga pick ng mga pasahero eh. Maraming magtatrabaho ng mga nauwi na ganun, yung mga BPO, call center, tapos yung mga night shift. Kaya doon sila kumukuha ng pasahero. Ito mga ano lang to eh, mga hindi naman to sumasahod ng malalaki, di ba? Maliliit lang to eh. Kumakahid lang sila para may mauwi. Kasi ganoon naman tayo dito eh. Hindi tayo nagtatrabaho at sumasahod para magbago ang buhay natin, yumaman tayo someday. Hindi. Nagtatrabaho tayo para di lang tayo mamatay. Ganun ang sistema natin ngayon. So mo di mamatay, magtrabaho ka. Pero wala mababago sa buhay mo. Hindi ka aasenso, hindi ka aangat, hindi ka yayaman. Magtatrabaho ka sa sahod, just kasi ang sahod mo para lang hindi ka mamatay. Ganon tayo dito. Tiniis nila yan, mga pagod, siyempre pag rain or shit, singit ka. Pag umuulan, ano ka lang dyan eh, yung parang silong ka lang konti, di ba? Pero wala, naglaho ang mga pangarap nila. Samantala yung addict, yung suspect, alagaan pa ng gobyerno sa kulungan yan. Pagkakataon pang makalaya someday pag magpapakabait doon. Samantala kanila mga nabiktima, hindi naman sisilayan mahal nila sa buhay, magpakailanman. Sa mga ganitong pangyayari, hinahanap mo talaga at maaalala mo talaga ang pamumuno ng isang Duterte. Sabi nga eh, sabi nga ni Pangulong Duterte dati, forget the laws of human rights. Kasi nga, ang gusto niya is human life. Ano yun mo ang human rights kung patay na? Di ba? Minsan nga patay na, tinatanggalan pa ng karapatan eh. Yung buhay, ayun pa yung ano eh. Suspect yun ha, yung pa yung binibigyan ng karapatan. Kung mamalas-malasin pa, baka gawin pang santo, putang ina. Sabi nga Duterte dati, it, if I make it to the presidential palace, I will do just what I did as a mayor. Kasi saksi siya sa ano eh. Saksi siya sa lahat ng mga pangyayari sa community. Yung mga normal na nangyayaring problema ng community, alam ng dating Pangulo. Kaya nung naging presidente siya, talagang in-apply niya yun eh. Wala din pinagkaiba kay Inday. Kasi si Inday ilang beses din nagpabalik-balik sa vice mayor, mayor, congressman, at ngayon hinug na yan sa presidente. Kaya maraming tumutulig sa kanila kasi ubos tong mga kalat sa gobyerno. Kasi ito talagang mag-ama, itong mga Duterte, pangmasa talaga itong mga to eh. Tignan mo, kung naalala nyo sinabi nyo, you kayo mga drug pushers,
hold up men and mga do nothing, you better go out because I kill you, sabi niya. Napaka ano nun. I kill you, I'll dump all of you into Manila Bay. Yung ash, di ba? Ano yan eh. Grabe. Tapos, mamimiss mo ang pamumuno ng Duterte sa mga ganitong pangyayari, sa mga ganitong ano, kasi nakakatakot eh. Hindi naman tina-target nito mga mayayaman eh, mga kilalang tao. Malabo. At tatargetin nito yung middle, hindi pa nga, yung middle, makakano pa eh. Yung talagang napakahirap na nasa ano, laylayan ng lipunan, yung mga lumalaban para ano lang, makakain lang, para mabuhay, ay nagta-target ng mga to eh. Kasi alam nila, easy, makakaligtas sila, kaya talaga pipiliin mo na lang ang at mamimiss mo ang pamumuno ng Duterte sa dami naman ng kriminal nung panahon niya, 'di ba? Kailangan talaga gamitan ng kamay na bakal. Kahit papaano maraming natulungan yun at naligtas ng mga mamamayan. Napakadami. Hindi pa sila kurakot, 'di ba? Mas maraming mas gusto sa mga Pilipino na ang pamumuno na ang takot yung mga masasamang tao, 'di ba? Yung mga matitinong tao, yung mga matitinong tao ngayon tina-target na. May mga na ano nga ako nakakausap, hindi sila botante. Pero magpaparehistro sila, boboto sila kay, ah, Duterte o kay Sara pagdating ng 2028. Kasi puta ang lala na sobrang lala ngayon, 'di ba? Tapos sa kabila ng lahat, sa kabila ng maraming krimen na napakadali gumawa ng krimen para sa iba, sasabihin pa ni John Vic napaka-safe na ng Pilipinas sa pamumuno niya. Bumaba ang crime rate at safe na daw lumabas. At proud to be daw siya sasabihin under his leadership. Paano masasabing safe? Lagi naman siya may kasamang bodyguard. Talagang sabihin niya safe. Tapos kapag magsalita lang ng di maganda sa kanya, papahuli niya na, bakit? Lumabag ka sa batas. Bakit? Inisulto mo ko. Di ba? Ngayon, ang labanan ngayon, safe ang kriminal sa Pilipinas. Tapos pagkagising ni John Vic, ang dami nangyayari sa Pilipinas, makikita niya. Ay, grabe. Peaceful yan, sabi ni John Vic ha. Hindi, alam niyo yan, hindi ako nag-ano niyan ha. Coming from him yan. Safe ang Pilipinas. What? Maraming hindi sasang-ayon. Mamimiss mo talaga ang pamumuno ng Duterte sa mga ganitong pangyayari. Kasi mismong ikaw, na nakakakita ng mga realidad na nangyayari, matatakot ka na baka one day, matsambahan ko yung mga siraulong to sa ano. Kasi yung iba dyan, kahit ibibigay mo na yung ano, yung kung ano man kung kailangan nila, papatayin ka pa eh. Kasi nakilala mo ako. Di ba? Tapusin na lang kita kasi nakilala mo ako eh. Oh, anong gagawin mo doon? Wala. Tapos sila safe lang, makakatakas lang. Swerte ka kung mahagip sila na CCTV. Paano kung hindi? Kasi may mga krimen na ganun eh. Nahagip yung sasakyan, marami ganun sasakyan o motor. Pero, yung plaka, either wala or pinalitan, ginawang improvise, di ba? Mahirapan. Buti kahit papaano sa iba, nakikita yung ano, kasi nga, may CCTV na hagip, may ilang area na maganda ang kuha. Paano pag hindi? Kaya ka maaalarma, kaya ka magsasalita kasi nagiging talamak, nagiging madalas ang mga krimen na ganyan. Napakadali na lang sa kanila. Kaya ikaw, may lakad ka, alam mo na aabutin ka ng gabi, nakakabahan ka eh. Kasi hindi mo alam kung saan manggagaling yung mga siraulo eh. Baka nasa isang lalakad ka lang sa eskinita or sa isang malaking kalsada na machichempo lang na may uh, area na madilim, nandun sila. Yung mahanap lang ng tiyempo, baka kasi ikaw na masunod, paano kung hindi ikaw? Mahal mo sa buhay. Di ba? Ayun ha, lalaki pa yun. Pero kung nalaman nyo nung lalaki na move it, nakaharap siya, baka makakapalag yun eh. Kasi bahawakan niya yung ice pick, magbubunuan sila. Traitor eh. Sa likod siya binanatan eh. Edi may tama na siya, hindi na siya makakapiyok. May mga tao sa paligid. Kaya lang, ilari naman, pagbantaan lang yun, wala na.